Hello, hello. Yan, good morning! Ayan, wow. Lapit tayo dito, lapit tayo. Kamusta po kayong lahat? Ayan, payaman. Okay. Ayan, hintayin natin ng konti. Sino pa ba, meron pa ba dyan? Tsaka naka-live tayo ngayon sa ABS-CBN tsaka sa GMA, ano? Ah. Alam nyo ba kung inatinan nyo ngayon? Ha? Alam nyo ba? Ano? Ano? Yan, training tayo ngayon, ano? Training tayo. Napaka-importante na itong training na to. Siyempre, ito yung magagamit natin sa ating business. Okay? Andito kami tumagal. Kung bakit kami tuloy-tuloy dito dahil dito sa training na to. Kaya napaka-importante po nitong training na to. Okay, ready na ba kayo? Ayan, medyo matagal na akong hindi nakapag-talk dito sa stage na to. Dati nasasara ko pa to, ngayon hindi ko na masara eh. Oh, hindi na masara. Ayan, sa tagal na, no? Ayan. Okay. Sige, wag na natin patagalin. Kung meron kayo kung pwede yung take down notes, yung training natin, mas maganda po yan. Tapos after nito, pag natapos na yan, i-ready nyo lang po yung yung tinatawag nating UEC o EBP. No? Diba, meron kayong yung pinupuno ng mga na listahan ng training. Tama ba? O yung iba tapos na. Na-awardan na yung iba. Ha? Okay. Sige. Pisa na natin, Sir Jeff. My name is Glenn Mosquera. Eto. Ayan, medyo paiba-iba yan, no? May franchise senior manager, may company trainer, may management, iba-iba. Bala na kayo kung saan yung gusto. May upline, di ba? Pero ayun nga, sa madaling salita po, tayo po isa tayo sa talagang tumutulong sa company para maturuan po yung lalo ng mga bago, di ba, sa negosyo na to. Okay. Si Glenn Mosquera po, yan. Dating mangingisda. Ikakilala ba kayo mga mangingisda? Dati po tayong seaman. Ayan, yan po yung experience natin. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin dyan, lalo na sa live, di ba? Sino ba yung nagsasalita sa harapan? Ayan. Yan po yung kinuha namin sa China, yung bagong barko. Ayan, kami ko po yung kumukuha ng bagong barko, di ba? Ayan. Nakasakay tayo sa life raft. Ayan. Sa life boat. Then, ito po, yan. Siyempre po, tayo po as a seaman, o itong profession natin, talagang tayo po may mga pangarap. Tama po ba? Kaya tayo naghahanap ng mga... Kasi iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng profession eh. Iba-iba yung tinatahak natin, di ba? May mga empleyado dyan, o kaya naman iba, mga negosyante na, di ba? Ako as a seaman, kami ng asawa ko talagang noon pa naghahanap na kami ng pagkakakitaan. Kasi nga, kung matatanong nyo lang, magpakilala ko ng konti, yung history ng ng buhay ko, di ba? Before ako nandito sa Unified. Yung seaman ako talaga, before ako nag-seaman, halos lahat ng mga tsuhin ko, 11 silang, konti lang sila magkakapatid, 11 sila magkakapatid. Tapos dalawa lang yung babae doon. Ngayon yung natira na siyam, ayun yung puro seaman yon. Lahat yun seaman. Imagine, lahat sila seaman, di ba? May kapitan doon, may chief engineer. Siguro kaya ako na-inspire na maging seaman din. Nakita ko ngayon sa kanila yung advantage at disadvantage ng pagiging seaman. Maganda maging seaman, syempre, malaki kinikita niyan, tama? Nabubuhay yung family. Pero meron din akong disadvantage na hindi nakita sa kanila. Unang-una yung lapit mo sa family mo. Kasi nga naman pumipirma kami ng kontrata dati. 9 months ang kontrata ko, 9 to 10 months hanggang 1 year. Inabot ako ng 2 taon sa barko. Imagine mo yung time na yon na malayo ako sa pamilya ko. At yung panahon, sulat pa. Ipapadala mo pa yung sulat. Kaya yung kinuwento mo sa barko, na kung ano yung nangyari sa'yo doon, darating yung 2 buwan pa sa asawa mo. Kaya ang dami na nangyari, bago na naman mabasa yung istorya ko doon. Kaya ngayon, pag nag-reply siya, iba na naman 2 buwan na naman ulit yun. Unlike ngayon, di ba, napakaswerte ng mga OFW ngayon kasi meron ng Facebook, may messenger na in real time talaga nakapag-usap pa ng video call. Ayun, ganun kalayo yung difference dati na pagiging OFW. Kaya mahirap po. Ngayon, ang doon, isa pang talagang
medyo nakita ko na hindi talaga maganda para sa akin. Pag uwi ko sa barko, siyempre bakasyon, di ba? Bakasyon. Ang bakasyon namin dyan, 3 months lang hanggang 6 months. Dapat matagal na 3 months ang bakasyon mo pag seaman ka kasi madaling maubos yung perang inipon mo nakasakay ka ng barko. In 3 months lang, ubos na yan. Kaya minsan, pag bubuksan ko yung kaldero, passport ko na nakikita ko doon. Ibig sabihin, sumakay ka na daw. Di ba? Ngayon, pag inabot ka ng 6 months, swerte mo na yan, matagal mong kapiling yung pamilya mo. Pero tingnan nyo ha, 3 to 6 months na nandun ka sa kapiling ng mga pamilya mo, pero yung yung kontrata mo as a seaman, 1 taon. Mas matagal yung time ko na ginugugol sa ibang bansa kaysa doon makapiling mo yung pamilya mo. Tama? Ang malupit pa nun, kami mga seaman, kailangan every bakasyon, nagtitraining kami. O hindi habang nababakasyon ako, wala rin ako sa bahay kasi bakit? Kailangan kong kumuha ng training para makasakay ulit ako. Ganun po kahirap. Kaya sabi kong ganun, Mama, pag nakasakay ako ulit, hanap ka na ng magandang negosyo. Para iwan ko na itong pagbabarko ko, tapos ayan na lang yung gawin natin, di ba? Yung pagninegosyo niya. Pero hindi pala ganun kadali. Kaya yung pinakilala sa akin itong multi-level marketing, nung una, ayaw ko talaga to. Sinabi ko naman sa kanila yun, ayaw ko talaga nito kasi meron siyang tinatawag na networking. Tama ba? Karamihan kasi negative ang nakikita dyan, lalo na akong panahon na yun. At saka yung pabenta-benta, yung alok ng alok, yung nag-aalok ka ng mga produkto, ayoko po niyan. Pero nung nakita ko yung konsepto, lalo-lalo na yung naintindihan ko yung tinatawag na law of leverage, dun ko na isa puso na sabi ko, nag-decide ako. Nag-decide ako na sabi ko, hindi na ako sakay ng barko. Ito na lang gagawin ko. Kaya nag-decide ako na ginawa ko talaga to, in 3 months time po, yung ginawa ko to, nagkaroon ako ng kotse. Hindi po sa yan. Kumbaga, dito ko nakuha yung kotse na brand new Ford Mika nung 2013 dito sa negosyo na to. In 3 months time lang. Ibig sabihin, ang bilis pala. Yung iba naman natatanong, sabi, Sir, kahit naman nasa seaman ka, makakuha ka ng sasakyan. Totoo po yun. Makakuha ka doon. Aso lang, syempre, pag kinuha mo yun doon, nakakuha ko ng sasakyan noon, owner type. Kasi pagsasakay, pag OFW kasi, may pera ka lang pag nakasakay ka. Paano pag bakasyon ka na? 'Di ba? Wala nang paghuhugutan. Kaya naisip namin ni Mrs. na magtayo ng negosyo. Sabi kong gano'n, sige, yung lugar na yan, pag-iipunan ko yan, gagawin kong car wash. Ngayon, nag-iipon kami ni Mrs. ng car wash. Tapos ngayon, pagdating ko ngayon, may pera na ako pang-ipon ng car wash, nakita ko yung kapitbahay ko, 3 car wash nasa paligid. Naunahan na ako. Nasubukan ka rin magtayo ng junk shop. Nag-junk shop din ako. Yung nangongolekta ng mga karton sa mga 7-Eleven, sa mga groceries, nasubukan ko rin yan. Bumili ako ng motor na merong sidecar para magkolekta nun. Ang hirap din pala. Kailangan pala ng pwesto niyan. Alam niyo ba, yung junk shop na yan, hindi pala pipitsugin na negosyo yan. Big time business pala yan. Yes, yung mga scrap na yan. At saka, doon ko nalaman na napakadami talagang napakadaming klase ng mga plastic, ng mga karton. Di ba? Oo, talagang ang pera, totoo talaga yon. Ang pera nasa basura, pero kailangan pala pinag-aaralan din talaga yon. Nasubukan ko rin mag-open ng computer shop, coffee shop. Lahat na ng shop na open na natin yan. Pero ganun pa man, talagang hindi kaya Bumagsak lahat talaga yun Bakit? Kasi nga naman, as a seaman, pag nandito ako, na-hands-on ko siya, nagagawa ko siya. Pero pag umalis ako, nasa barko ako, wala na nag-aasikaso nun. Nalulugi. Katulad ng motor shop ko, meron din akong motor shop. 3 yung branch ko ng motor shop. Ang nangyari, yung iniwan ko yon, yung motor shop na yon, hindi siya okay. Bakit? Yung nagbabantay, pinautang. Yung iba, hindi na nasingil, parang pinamigay na. Pati laging negative na yung talagang yung report niya sa akin. Sabi ko gano'n, wala, pagdating ko, ibinenta ko lahat 'yon. Kaya yung nakita ni Mrs. tong negosyo na to, talagang nagdalawang isip ako na i-join to. Kasi nga dahil dun sa networking. Pero yung naintindihan ko nga po yung negosyo na to na napakaganda talaga. Ngayon ako pa.
yung isa sa mga speaker nyo ngayon dito. Di ba? Ngayon, eto, ano ba nangyari? Ano ba nangyari kay Glenn Mosquera dito? Yung 2012, yan po, kung kayo humahataw, mas hataw ako dati. Sa ano to? Sa Mangaldan, Leyte. Ayan, sa Mangaldan, Leyte yan. Wala akong kakilala doon, kundi yung downline ko lang. Pumunta ako dyan sa mga beach yan eh. Doon mismo, kapanahunan to nung scam kay Tulpo. Kaya yung kausap ko ngayon kay Tulpo, talagang matindi talaga yung pag-aano ko doon. Pag-ano ko sa kanya, pag-convince ko sa kanya na hindi po kami talaga, hindi kami, kumaga yung Tulpo na yon, nanalo po tayo sa kaso na yon. Ngayon, ayan po yung time na yan. Kahit saan ako mapunta, dala-dala ko po yung clear book na yan. Ayan po yung PowerPoint presentation ko dati. Ayan. Diyan ako natuto. Diyan din ako iniwan ng upline ko. Kasi 1 linggo pa lang ako, ang dami ko na napajoin. Ngayon, yung napajoin ko yon, hindi ko alam yung sistema, hindi ako naturuan, hindi ako nag-guide. Kaya ang nangyari, yung nag-i-encode ako, ni-left and right ko yung magkapatid. Hanggang sa, ang nangyari, hindi sila nagtuloy. Ibig sabihin, hindi sila kumita. Nawala po yung lahat ng network ko noon. Pero yung panahon na to, talagang adik na adik ako niyan. Baliw na baliw ako niyan, yung time na yan. Kung mapapansin ninyo, batang-bata pa yan, di ba? Ngayon, mas bumata. Ito yung tipo na hindi pa ako marunong mag-present. Kaya kung meron dito mga bago o kayo man, hindi kayo marunong mag-present o kinakabahan kayo na mag-present sa mga kausap ninyo, nako, mas maganda sigurong gawin ninyo yung ginawa ng upline ko. Iniwang kayo sa ere. Di ba? Biro mo, sagot ko yung eroplano niya. Papunta, pabalik. Tapos wala siya sa airport. Ako lang mag-isa talaga pumunta doon sa Leyte na yan. Pagdating ko doon sa Leyte, kumbaga, kinakabahan ako lang, sabi ko, ang galing-galing ng upline ko, tapos wala. Alam niyo po ba, yung pumunta ako doon sa municipal ng Mangaldan, siyempre sa may city hall, parang city hall nila yun eh. And then, daming tao. Hindi ako marunong mag-present. Kinakabahan ako, malamig yung aircon, pero parang ganito, pinapawisan din ako. Dahil hindi ko ma-present kung ano yung marketing plan natin. Pero nagsimula doon. Nung pagtapos ng presentation na yon, doon ko tumayo na ako talaga na sabi ko, sige, puntahan natin lahat yung mga umattend na yon. Kaya sa loob ng 1 araw, 5 presentation na ginagawa ko hanggang madaling araw. Alam nyo, ito lang yung dala ko, ito lang yung guide ko. Paulit-ulit ko lang ginagawa hanggang sa natuto ako. Yung medyo nagpe-present na ako, nakabisado ko na yan, ang sabi ng pinepresentahan ko, sabi niya, "Sir, ang galing-galing mo magpresenta." Hindi pinapapracticean nga lang kita eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi bakit? Paulit-ulit lang yung sinasabi ko. At saka, kumbaga, kung kayo, lagi niyong inaatinan yung mga training natin dito, paulit-ulit, ganun din gagaling kayo. Kaya simula nun, nung iniwan ako ng upline ko, na samantalang nung una, galit na galit talaga ako doon. Gusto ko ang upakan eh. Di ba? Pero pagdating ko sa Maynila at nagkita kami sa opisina, ang sabi ko sa kanya, "Upline, thank you." Ayun yung sinabi ko sa kanya. Buti na lang iniwan mo ako. Kasi walang Glenn Mosquera kung di mo ako iniwan. Sige, tuloy niyo yan. Nang dahil doon, marami ako natutunan. Tumayo ako sa sarili ko na hindi ko kailangan dalhin pa yung mga tao sa opisina para ipatin ng presentation. Ako na mismo yung pumunta sa isang lugar na kahit saan mo ako ituldok sa Pilipinas, kaya kong gumawa ng network doon. Ayan. Kaya kong dalhin yung opisina doon. Okay? Ngayon, siyempre, ito na nga po tayo. Ayan. Nalalasap na natin yung mga siyempre, yung mga iba. Ang maganda dito sa atin, dito sa negosyo na to, makakapag-travel ka talaga ng kahit saan lugar. Imagine seaman ako in 10 years time. Naging seaman ako. Halos naikot ko yung kahit saang bansa, buong mundo. Pero yung Baguio, hindi ko napuntahan. Imagine, in 10 years time, simula nung pinanganak ako hanggang sa nakasakay ako ng barko, noong 2011, hindi ako napunta ng Baguio. Dito ko lang napuntahan yon. Dahil siyempre may mga travel tayo dito, di ba? Ayan. Ayun po yung maganda. Tapos siyempre,
Nagkaroon din tayo ng mga incentives. Ayan. Then, yan po, press money, nakasama tayo. Kumbaga, ang napakaswerte ko po kasi bakit kamo nakita ni Press Money yung potential natin na pwede tayo makatulong sa kanya. Pwede po tayo makatulong sa inyong lahat. Tama? Then ngayon, ito na. Ayan, nagtuturo na rin po tayo. Kumbaga, napakadami na pong experience talaga natin sa mga trainings dito. Kaya nung time na nag-network po ako sa malayong lugar, alam niyo po ba yung Cagayan de Oro? Wala po akong kamag-anak doon. Nakilala ko si nanay, 60 years old. Nakilala ko po siya sa insurance. Kumbaga, kasabay lang kami. Tinanong niya ako, Doy, anong trabaho mo? Tinanong akong ganun. Sabi ko, yung time na yon, medyo tinatamad ako Na-explainan siya Bakit? Kasi syempre, services tayo, tama? Syempre, pag matanda, hindi naman sa pag matanda, mahirap turuan ng teki, di ba? Sabi ko, naku po, sakit na naman sa ulo to magturo dito. Di ba? Sabi ko, Nay, nagninegosyo po ako. Ito po yung calling card ko. Kung interesado kayo, puntahan nyo na lang po yung opisina. Sa credit card ko kasi, sa calling card ko kasi, pag biniligtad mo yon, nandun lahat ng services. Sabi ni nanay, hala, meron ka rin parang remittance, Doy? Sabi ko, opo, may remittance din po kami. At saka meron kang ticketing. Yes po, meron. Ngayon, kung interesado po kayo, punta lang po kayo sa opisina. Ngayon, ang ginawa nung matanda na yon, pumunta siya sa opisina. Ang opisina namin dati, nasa Cubao pa. Umattend siya ng seminar doon, hindi ko alam. Pagtapos ng presentation, si Sir Manny pala yung speaker. Di ba? Nabaliw si nanay. Tinawagan ako, sabi niya, Doy, umattend ako ng seminar. Yung seminar ninyo. Ang ganda pala. Magsi-7 heads ako. Nagulat ako nun. Kaya bigla akong pumunta sa opisina kaagad. Sabi ko, Nay, ano po nangyari? Ayun nga ang ganda palang negosyo mo. Pwede ba nating dalhin to sa probinsya namin, sa lugar namin? Bakit? Kasi marami ako matutulungan doon. Imagine ang bukang bibig niya matutulungan. Karamihan sa atin, ano yung bukang bibig? Marami tayong pagkakitaan doon. Di ba? Mga negosyante Pero kasi si nanay, kaka-retire lang pala niya as manager, area manager ng Western Union. Siyempre, pagka-retire niya, meron siyang 2 milyon. Imagine, ilang taon siya doon? 13 years siya sa Western Union. Pag-retire niya, may nakuha siyang 2 milyon. Ang maganda nito, yung anak niya nakatira sa Australia at saka sa Malaysia. Pupunta sila ngayon doon. Kailangan niya yung ticketing natin. Kaya sabi niya gano'n, Doy, gusto kong i-share to sa mga kakilala ko sa Cagayan de Oro. Samahan mo ko. Tapos, sabi ko, sige po, pag-usapan po natin yan. Yung pagkausap sa akin, biglang pumunta kay Press Money. Papunta niya kay Press Money, nagtanong siya kagad, Sir, pwede ba namin dalhin to doon sa Cagayan de Oro? Sabi niya, yes, Nay, pwede naman. Sino ba yung sponsor mo? Yung po si Sir Glenn. Hindi, tinawag ako ngayon, Glenn, samahan mo si nanay doon. Di ba? Samahan mo. Sa madaling salita po, pumunta tayo kay nanay. Ngayon, pagdating natin doon sa Cagayan de Oro, malayo-layo pa yung bahay nila, malapit pa lang, kumaga yung gate, makikita mo pa lang, ang dami ng tao. Sabi ko, Nay, mukhang may handaan sa inyo. Ano bang meron? Oo, meron. Meron, Doy, kasi magpe-present ka na dyan Ayun yung mga bisita ko. Ayun pala, si nanay pala, isa siya nagsiserve siya sa simbahan, sa bukas loob sa Diyos sa church. Yung mga nag-retire na yung mga senior citizen na nagsiserve sa church, meron silang doon community ng simbahan. Kilalang-kilala pala si nanay doon. Yung mga kasamahan niya doon, yung mga retired na, yung mga may-ari ng mga negosyante, mga mayayaman, mga manager ng Coca-Cola. Ganun ka credibility yung mga tao doon. Kaya lahat ng kakausapin ko doon, talaga napapapiin ko kagad, napapabili ng system natin. Nagtagal po ako doon ng 6 months po. Hindi ako taga doon pero nag-stay po ako ng 6 months doon. Bakit? Kasi sa unang presentation ko pa lang, ang dami na nag-join. Hindi sa pagmamayabang. Kada isang linggo po doon, nakapagpapiin ako ng 20 global package.
Linggo-linggo po yun. Oo. Kaya ngayon talagang, kumbaga kasi pag may nag-join, mag-i-invite. Pag nag-invite yun, syempre itutok ko ulit. Eh hindi ko naman pwedeng iwan yung first batch na hindi tuturuan. Kaya training ko yun. Eh nakakuha kami ng ano doon, ng malaking yung malaking pwesto, yung tinatawag na hub. Eh yung hub pala, isang co-op din yun. May-ari nun, co-op, presidente ng co-op. Napakalaking eskwelahan. Ngayon, binigyan ako ng sariling opisina ko doon. Yung hub na yon, may opisina, doon ako nagsiseminar. Ako yung nagpe-present doon, ako yung ONE, ako yung TWO, ako yung DOT, ako yung special training, ako lahat. Pag nag-event kami, ako yung magpe-present, ako rin yung magko-closing. Pag uwi namin ni nanay, syempre matanda yun, ako rin magdadrive. Talagang pakyaw ko talaga yon. Within 6 months, nandun po talaga ako. Pinalaki ko yung network nun. Inabot talaga ng libu-libong membership yun. Kung makikita nyo yung history ko talaga dati sa Facebook, talagang ang dami po talagang nag-join doon sa atin. Tapos doon nakilala yung Cagayan de Oro. Then, napag-uwi ko naman dito sa Maynila, syempre dumating yung panahon na medyo gumaganon si Unified. Naranasan din po natin yan dito kasi syempre matagal na tayo dito. Kumbaga bumalik ako sa Maynila. Pagbalik ko dito, yung pinag-usapan namin ni Pres na sabi niya, Glenn, dito ka na lang sa project base ka na lang dito sa opisina. Ikaw na lang mag-speaker muna dito. Ayun po, umattend natin po ako diyan. At the same time, pag umattend ako rin mismo nagtutok dito. Minsan nga yung panahon na halos naglipatan na lahat yung mga speaker, di ba? Ako lang yung natirang speaker. Halos araw-araw ako yung nagtutok. Kaya sawan-sawa yung mga tao sa akin dati. Okay. Then, lahat po naman ng tinuturo natin, galing naman po lahat yan sa ating mahal na presidente. Ayan. Yan po yung ito po yung mga Muslim na mga members ko. Ayan. Yan sa Palawan po natin. Then, ayun ba yung topic natin ngayon? Ito po yung tinatawag nating deepest why. Gaano ba kalalim yung dahilan mo kung bakit mo ginagawa tong negosyo na to? Kasi kailangan mong alamin kung gaano kalalim to para nang sa ganon, malaman mo kung talagang gagawin mo siya whatever it takes. Tama ba? Kasi gaano ba kahalaga sa'yo yung pag-attend mo ngayon ng seminar, pagpunta mo dito, pag-join mo dito sa ating negosyo. Diba? Dito sa Unified. Ano ba yung nakita mo sa Unified? Okay? Ano ba yung nakita mo dito? Ano ba yung kaibahan natin dito? Kasi normal naman, pag nag-uumpisa tayo, ito talaga, yung tinatawag na doubt and fear. Fear and doubts. Yan. Kumbaga, kumbaga sabi nga daw nila, magkapatid daw yan o magpinsan. Lagi silang magkasama, di ba? Normal naman sa atin yan kasi tao tayo. Pero dapat, depende na lang sa atin, depende na lang sa inyo kung paano nyo siya titingnan. Kung negatibo po bang titingnan nyo siya, o positibo mo siyang titingnan. Di ba? Pwede kayong magduda ng positibo. Pwede kayong magduda ng negatibo. Nasa sa inyo po yan. Okay? Ngayon, ito po. Ang sabi nga nila, meron tinatawag na fear of rejection. Siyempre, kung ikaw, sanay na sanay ka sa, ano ba yung karamihan dito na profession ninyo? Sino ba dito yung mga empleyado? Sino ba yung mga negosyante? Ayan. Sino po yung mga estudyante? Okay. Ngayon, siyempre, doon kayo sanay kung ano yung kinalakihan, kung ano yung ginagawa nyo palagi. Tama? Kumbaga natatakot ka na ma-reject ka. Na ikaw siguro yung tipong tao na hindi ka dapat inaayawan. Bakit? Ang mangyayari, pag inayawan ka, kumbaga yung damdamin mo, tawag doon, madidisappoint ka na. Oo. Diba? Ganun ba yung pagkaklase ng pagkatao mo? Ngayon, ito po yung tinatawag na fear of rejection. Huwag kang matakot. Kasi normal po na nare-reject. Baka kasi, kung sakaling ma-reject ka, baka meron talagang para sa'yo na darating. Naniniwala kayo doon? Parang yung may istorya na sumakay siya yung papunta siya ng ibang bansa kasi pagpunta niya sa ibang bansa, meron siyang napakagandang trabaho doon. Ngayon ang nangyari, hindi niya ngayon hindi tinanggap yung ticket niya ng eroplano na yon. Kailangan siyang umalis na noon sa araw na yon kasi kung hindi siya makakaalis noon, hindi siya makakasakay, maaaring hindi siya matatanggap doon sa magandang opportunity na yon.
Alam niyo po, galit na galit siya. Halos sisihin niya na yung Diyos. Pero ito na, yung lumipad yung eroplano na yon, biglang sumabog. Imagine, kung nakasakay siya doon, baliwala rin, di ba? Kaya pala, meron talagang magandang meron dahilan kung bakit tayo minsan nare-reject. Tama po ba? Huwag nating katakutan yon. Kasi, kung kayo po, relihiyoso, di ba? Alam nyo na mahal kayo ng Diyos at alam nyo rin sigurado na meron para sa inyo. Tama ba ba? Okay. Fear of failure. Kung sakaling ito, ginawa mo na dati at ngayon iulitin mo na naman ulit, okay lang yon. Pag ikaw nadapa, bangon lang. Tama? Normal yan. Fear of failure. Mas maganda pa yung magpe-fail ka daw para nang sa gano'n, nalalaman mo ngayon kung ano yung pwede mong i-adjust. Kasi halos karamihan sa mga scientifico, before nila, parang itong ilaw, di ba? Sino ba nag-invent ng Albert Einstein ba? Di ba? May mga scientifico talaga na ilang beses sila nag-fail para maging perfect yung kanilang na invention. Tama? Ganon din po tayo. Kasi kung tayo susuko na, sa bahay na lang, ibig sabihin hindi tayo lumalabas sa comfort zone natin, wala mangyayari sa atin. Tama po ba? Opo. Ito pa, fear of becoming poor. Okay? Ayan, natatakot tayo na baka maghirap tayo. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot na maghirap. Sino ba mayaman dito? Di ba? Lahat naman tayo kailangan magdaan dyan. Karamihan nga, alam nyo po ba, napapansin ko lang, sa amin kasi, meron kasing ilog. Yung ilog na yun dati, yung panahon ng yung bata pa ako nun, yung ilog na yun, napakalinaw. Naliligo pa kami doon. Pero yung panahon ngayon, tinapunan ng napakadaming basura, napakabaho na nun. Di ba? Napakabaho na. Kaya wala na naliligo. Pero, pag umulan, napuno na naman ng tubig yon. Grabe, yung mga kabataan ngayon, sumiswimming pa doon. Pagka-dive nilang ganon, nagpa-fountain, gumaganon pa yung pinapountain pa nila. Pero yung amoy, alam mo yung amoy ng kanal? Ganun na yung amoy ng ilog na yun. Oo, ano namang kinalaman dito? Ang sabi nga nila, yung dumating yung panahon ng pandemic, yung COVID, yung mga bata na yon, hindi nagkakasakit. Pero yung mga mayayaman, konting dumi lang, nagkakasakit na. Ama? Imagine yung mga bata na nagsiswimming dun sa may kanal. Amoy kanal na ilog, pero hindi nagkakasakit. Samantalang yung mga mayayaman na may mga naka-aircon pa, may kotse pa, konting lang, may sakit na. Tama ba? Kumbaga, kailangan kasi balanse tayo eh. Alam mo yung buhay ng mahirap, alam mo rin yung buhay ng mayaman. Mas masarap kasi kung ikaw, galing ka dito, mapunta ka dito. Kaysa naman yung mayaman ka, mapunta ka sa pagkahirap, mahirap ka, mahirap yon. Di ba? Samantala pag ikaw, galing ka sa hirap at yumaman ka, kaya mong bumabataas. Tama? Naiintindihan mo yon. Kaya siguro, doon tayo, dito sa networking, pinapayaman tayo dito, kaya siguro tinitraining tayo para alam natin yon. Para pagdating natin sa pagyaman, di ba? Sabi nyo nga, payaman, di ba? Para pagdating natin sa tuktok na yon, na tayo naging successful dito, naging Millionaires Club, naging Hall of Famer tayo dito, alam natin na mag-humble down. Tama po ba? Kaya wag po kayong matakot na, sabi nga nila huwag kang matakot mawalan kung wala ka rin naman. Di ba? Okay. Fear of what others may say. Ayan. Karamihan kasi sa atin, nakikinig sa ibang tao. Halimbawa, umattend ka ng seminar, nakita mo yung presentation na napakaganda, nabuhay yung mga pangarap mo, na dito matutupad yung mga pangarap mo, excited na excited ka. Sabi mo, yes, ito, napakagandang negosyo nito. Tuwan-tuwa ka ngayon, sobrang excited ka, napakadami mong pangarap na nabuhay. Diba, napakadaming nasa isip mo na gusto mong i-share tong business na to. Pero, pag uwi mo ng bahay, biglang ini-negative ka na ng mga tao doon. Ang masakit doon, yung mga malalapit pa sa'yo, ang masasabi ng, hindi maganda yan. Baka mas scam ka dyan. Tama ba? Samantalang, ikaw yung nakakita.
Ikaw yung nakakita ng opportunity at alam mo sa sarili mo na magiging successful ka dito. Ayan. O yung iba naman, natatakot sila, baka mamaya kung ano sabihin ng mga kaibigan nila. Di ba? Kasi tayo naman, alam nyo naman na yung normal talaga sa Facebook, di ba? Ang pinapakita karamihan sa Facebook yung magaganda lang. Di ba? Pero yung mga negatibo, hindi mo pinopost. Tama ba? Bakit ginagawa ng mga tao yon? Ang gusto kasi nilang tingnan sila na perfecto sila. Tama ba? Ay, eto ako eh. Di ba? Eto yung ano ko eh. Pero yung karamihan sa mga hindi maganda nangyari sa kanila, hindi nila pinopost yun. Ayaw nilang i-ano yun sa iba. Bakit kaya nila ginagawa yun na gusto nila maging perfecto lang sila? Pinagyayabang? Na eto ako. Di ba? Mayaman ako, makain ako sa Starbucks. Di ba? May baso pa ng Starbucks. Di ba? Pero pagdating sa bahay, tuyo na pala. Okay. Ayan, huwag tayong maniwala doon. Huwag tayong matakot doon. Oh. Ayan, fear of the future. Lalo na sa mga kabataan. Natatakot. Naku, baka mamaya pag iyan ang gagawin ko, ano na mangyayari ko? Ano na mangyayari sa akin pag hindi ko ginawa tong ganito? Di ba? Lalo na pag hindi ako nakapag-aral. O hindi ako nakapagtrabaho. Kumaga, pagpapalit ko, magtatrabaho ba ako? O magne-network ako? Yan pagpipilian mo eh. Di ba natatakot ka doon? Naku, eto sigurado tong pera eh. Eto hindi. Alam niyo po ba, ikwento ko lang, i-share ko lang. Yung anak ko kasi 23 years old na. Ibig sabihin ako 25 ako. Di ba? Char. Nalalaman sa edad talaga eh, sir, no? Bali kasi yung anak ko, naging speaker din dito yon. Naging speaker din siya dito. Naging top earner din siya dito. Basta marami rin siya na-achieve dito. Kasi siyempre nga, ginaguide ko siya, ginagabayan ko siya ng bata siya. Uma-attend siya ng mga training na mga ganito, mga special training, kahit sa bahay, kahit sa kotse kami, talagang nagpipid ako sa kanya talaga ng mga mind setting, motivational, ganon. Alam niyo po ba kung ano nangyari sa anak ko? Kung ba't nawala na dito ngayon? Alam niyo, sabi niya, pag may mga team building ka, may mga training ka, baka pwede akong umattend ulit. Kasi po yung anak ko ngayon, dito niya natutunan kung paano mag-handle ng mga tao. Kung paano mag-handle ng business. Kaya ngayon yung anak ko yung naging mindset ng naging negosyante. Ngayon po, meron siyang sariling branch ng printing business. Ayan, sa Valenzuela po. Ayan, sa Valenzuela, nag-commercial pa, advertise pa yan, no? Ayan, sarili niya na yon. Sabi ko, ay, hindi, okay. Sabi niya, alam mo, Dan, natutunan ko lahat to sa Unified. Sabi niya gano'n. Hindi, okay, good. Ayan. Then, huwag tayong matakot sa future natin. Mas matakot tayo kung wala tayong gagawin para sa future natin. Tama? Okay, fear of what will happen. Parang ganun din yun, O, yung pwedeng mangyari. Kumbaga, marami tayong kinakatakutan, eh. Di ba? Yan ang pumapasok sa isip natin, eh. Kasi meron merong klase ng tao na mga nagtatrabaho. Meron mga klase ng tao na ginagawa to, na una-una, play now, pay later. Ano to? Paano to? Paano i-explain tong play now, pay later? Ito yung mga tao, mapapansin mo pag empleyado. Pag empleyado, kumbaga pag empleyado ka pa lang, syempre, parang relax ka lang muna sa income mo. Tapos, pag sahod o pagdating ng weekends, nasaan sila? Nasa may inuman, party-party, bili ng ganito, bili ng ganyan, relax-relax lang, di ba? Tapos na yung trabaho, relax muna tayo. Saka na yan. Di ba? Saka na yan. Oh, hindi nila iniisip na dapat yung panahon na to, kumbaga, sinasantabi muna nila yon. May iba sila dapat ina-achieve. Ito yung mga tao na sinasabay nila yung tinatawag. Yung iba naman talaga, sinasabay nila yung play and pay. Ayan. Habang ginagawa nila na maglaro, kumbaga, nagsasakripisyo sila ng konting savings. Di ba? Kumbaga, yung time nila, hindi nila binubuhos sa puro gimmick lang. Ayan, ito yung mga tao na inaano lang nila yung, binabalansin nila yung mga bagay-bagay sa buhay nila. Kasi may iniisip nga silang future. Pero meron kasing mga tao na
Ngayon pa lang, nagsasakripisyo na siya para sa future niya, para pagdating ng panahon, pwede na siyang maglaro. Naintindihan nyo ba? Nakukuha nyo ba yung gusto natin parating? Parang si Press Money. Okay, para medyo malapit, para maintindihan ninyo. Si Press Money, yung nagtatrabaho siya, nag-aaral siya, iniiwasan niya munang makipaggimikan. Bumili ng kung anong bagay na hindi naman kailangan. Kumbaga, gawin yung mga ginagawa ng mga iba na parang wala nang bukas. Nagtrabaho, nagtayo ng malaking negosyo, nung marami na siyang pera, saka siya naglaro. Ano yun? Ano yung nilalaro niya? Bumili siya ng mga BMW, nagra-ride sila. Ngayon, ang nilalaro niya, mga pang big boys, di ba? Big toys for the big boys. Ano to? Yung nagkakarera sila ng BMW sa track race. Yan, ganoon yung mga laro nila. Yan, nakakuha nyo ba yung ibig sabihin nito? Ngayon ang tanong, nasan tayo dyan? Ano yung ginagawa natin dyan? Nagsasakripisyo ba tayo para sa ngayon? Para sa sunod, pag pag nakasettle na tayo at meron tayong sobra, ayun na yung gawin natin libangan? Tama? Okay. Ayan. Bakit MLM? Why MLM? Sa dami ng opportunity sa labas, bakit MLM? Ako, tatanungin ko sarili ko, bakit ako nandito? Instead na sumakay na lang ako ng barko, nagsima na lang ako, di ba? Kasi nga, syempre, meron kanya-kanyang dahilan tayo dyan. Ngayon, bakit MLM? Napakaganda ng MLM. Multi-level marketing. Kasi ito yan. Dito, ako yung boss. Anytime akong gusto, minsan natutulog ako, alas 3, alas 4. Kasi kahit anong oras, pwede ako magising. Kaya bang gawin ng mga empleyado yon? Yung ibang negosyante na may mga boss din sila, minsan pag meron silang outlet o shop, kailangan nilang gumising din ng maaga, tama? Para buksan nila yung negosyo nila. Pero pag pumasok ka sa MLM, pag boss ka dito, hawak mo yung oras mo. Pwede mong gawin kung anong gusto mong gawin. Mas maganda dyan kung pag-iisipan mo yung tinatawag na pay now, pay later. Di ba? Gawa tayo ng activities, isip tayo ng paraan, strategy kung paano natin gagawin yung business natin. Kasi bakit? Tayo yung boss dito. Tayo yung magbibigay ng sahod sa sarili natin. Kaya ikaw, nandito ka ngayon sa MLM, tapos ikaw yung boss, ikaw yung may-ari ng business na to. Ngayon, paano mo siya papatakbuhin? Paano mo papakitain ng malaki yung business mo dahil ikaw mismo yung boss? Tama? Dito, ikaw yung ikaw yung maglalagay ng presyo sa cheque mo kung magkano yung gusto mong kitain. Naniniwala kayo doon? Yes. Natatawa si ma'am. Di ba? Ito niyan, yung cheque dito, blanco po yun. Pagpasok mo dito, blank po yung check na yan. Ngayon, dahil ikaw yung boss, ikaw yung magsasabi kung magkano yung gusto mong ilagay doon. Siyempre, pag boss ka, i-handle mo yung kung paano mo siya gagawin. Tama po ba? Tapos dito, hindi naman po tayo, karamihan po sa atin dito, wala naman talagang malaking kapital eh. Di ba? Yung isang araw, nilista ko lahat yung mga ko, sa sobrang dami ng account ko dito, hindi ko na mabilang. Ang account ko pala dito nasa 56. Ganun kadami. Hindi ko na mabilang yung sinulat ko ngayon, nakita ko ngayon. Hindi ko man po binigla yun. Kasi kung bibiglayin natin yon, magkano po yung isa nun? Di ba? Medyo malaki pong halaga yon. Inunti-unti ko po yon. Hanggang sa dumami lang po ng ganun. Yun, maganda dito kasi, pwede ka mag-start ng small capital lang. At pwedeng lumaki to. Dumadagdag siya. Okay? Yung iba kasi, may kanya-kanyang diskarte para makapag-join kagad ng malaki. Minsan, bumibili tayo ng hub, di ba? Para po, syempre, para po yung sa negosyo natin. Sabi nga nila, pag big capital, big risk. Tama? Pag small capital, small risk. Pero sa MLM po, small risk lang po yan. Big or small. Naniwala kayo doon? Kasi bakit? Lalo-lalo na sa Unified. Yung account mo naman is lifetime naman yan. Okay. Then, ito pa yung isang maganda dyan. Ito yung naintindihan ko talaga sa lahat na dito talaga, na-open talaga yung mind ko na yung simula nung naintindihan ko yung law of leverage niyan dahil ayaw ko ng networking dati, nang dahil po dito sa law of leverage niyan or multiplying your time through others,
Diyan po talaga yan po talaga yung nagustuhan ko dito sa MLM, na wala po sa iba. Meron naman sa ibang negosyo, katulad ng tito ko, meron siyang limang alam ko 5 na yun 5 tricycle. Tapos may 5 driver din siya. Siyempre, araw-araw nagba-boundary po yun. Nasa bahay lang siya, kumikita siya. Parang ganun po yung leveraging. Ang maganda kasi dito sa atin, through our services, pag marami tayo na pa-member, di ba? Alam nyo naman yan, yung residual income. Ito po yun, yung law of leverage na yan. Okay? Then, meron tayong tinatawag helping others. Dito kasi, naniniwala ba kayo dito pag hindi ka tumulong sa mga downline mo, o sa mga i-invite mong business partner, hindi ka yayaman? Naniniwala ka ba doon? O baka naman ang nasa thinking natin, syempre pag meron tayong in-invite, ipagkakitaan natin kagad. Pagtapos, iiwan na natin. Hindi po ganon. Dito, kaya mo sila sineshare ng business mo kasi gusto mo silang tulungan. Dapat ganun po yung maging mindset natin. Okay po ba yun? Ito pa, ang tanong ko, sa prospect list po ba natin, yung mga nakalista dyan, ano po ba yung talagang iniisip nyo sa kanila pag napajoin sila? Dapat po, baguhin po natin yung mindset natin doon. Kaya natin nililista yan sila kasi unang-una, gusto natin silang bigyan ng magandang negosyo. Okay? Helping others. Then, yun nga po, may time freedom tayo dito, financial freedom, soon. Ayan, pag lumaki na yung network natin, nagawa natin ng tamang sistema yung ating business, sure, financial freedom tayo niyan. Okay? Ito na yung tinatawag nating attitude. Okay. Ay, sige. May question po? Apa. Okay. Apa. Okay, balik natin. Ano? Fear of the future. Bali, sir, actually po, sa fear po kasi, napakadami po ng kahulugan yan. Nasa tao po yan. Opo. Yes po. Opo. Yes. Tama po. Yan. Palapakan natin si sir. Fear of getting old. Hindi ko sinama. Actually, sir, nasa isip ko rin po yan na isama dito yan. Pero kasi kung ay sasama ko siya dyan, naisip ko naman si KFC. Sino yun? Si Colonel Sander. Ilang taon na yun? 56 years old before niya nakuha yung dreams niya. Before siya naging successful. Ibig sabihin, wala pala sa edad yung pagiging successful mo. Anytime, hanggat nabubuhay ka, may pag-asa na pwede ka pa rin maabot yung mga pangarap mo. Yan. Thank you, sir. Okay. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag nating isipin yung... Actually, sir, kumbaga, ako rin po siyempre tayo po. Na dati po kasi, yung panahon ng 19 years old, 18 years old, nasa isip po natin yan na parang hindi ka natatanda Parang malayang-malaya ka, malakas ka palagi Sa basketball talaga, pag yung mga edad ko na yan, mga 21, 22, talagang grabe, limang dayo po nilalabanan namin yan. Hindi ako sumusuko sa ring, nandun pa rin ako. Pero ngayon po, isang takbo na ganon, pahinga na. Ibig sabihin, ang panahon po talaga, nagbabago po talaga yan. Kasi po dahil sa pero po, yung mga pangarap na yan, kahit anong edad po yan, pwede pa rin po nating makuha. Ayan. Okay po. Ayan. Yes po. Yun. Para pa lang si Vice President Jelly Dapogi Diaz. Nakakasampu pa, sir.
Nakakasampu pa yun, 10 push-up. Yeah. Ayan po, imagine po yung kumbaga yung naging downline ko po dito na lumaki po yung network ko. Kaka-retire lang po noon, 60 years old sa Western Union. Yung kwento ko nga kanina, nag-retire siya, pero doon pala nagsimula yung niya. Sabi niya, kaka-retire ko lang, pero parang simula na naman yung buhay ko. Di ba? Nag-network siya, pinakilala niya ako sa mga kasamahan niya doon sa simbahan, mga retired din po yun. Mga mayayaman po talaga pag pinupuntahan namin sa bahay nila. Pero ibig sabihin, hindi talaga nag-i-stop yun doon. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Okay? Kasi nga po, ang maganda kasi sa negosyo natin, pwede itong kasing i-transfer sa mga mahal natin sa buhay. Kaya po hindi po masasayang. Okay? Sige po sir, tatanong ka? Wala. Okay na? Ayan, thank you. Okay na po, ayan. Sige po, pag may mga, ibig sabihin talagang attentive sila sir, no? Nakikinig. Maraming salamat po. Ayan, okay na po tayo dito? Ayan. Kailangan natin dito ng GLLA. Sa negosyo po natin na to, ayan, kailangan natin tong good learning and listening attitude. Ayan, kailangan natin. GLLA, lagi namin sinasabi yan dito kasi nga naman, siyempre, kung ikaw, sanay ka sa ginagawa mo dati, kumbaga, isang tabi mo muna siya, baka magamit natin yan Zoom. Pero pagdating kasi sa negosyo na to, kailangan po kami muna yung mag-guide sa'yo. Okay po ba yan? Ngayon, eto maganda dyan, story time. Yan. Okay, may kikwento ako. Okay lang ba yon? Yes! Sa isang syudad na medyo bihira lang yung mga tao, merong isang mansyon. Okay, yung mansyon na yon, yung may-ari nun, mayaman na mayaman talaga. Byuda. Byuda. Matagal na panahon na rin siyang byuda, mayaman siya, marami siyang pera. Marami siyang pera. Okay? Ngayon yung etong byuda na to, sabi niya gano'n, parang nami-miss ko na yung magkaroon ng partner o boyfriend. Ayan. Kaso lang, ngayon, siyempre nauso na yung mga social media, tama? Ngayon, nag-post siya ngayon. Na sabi niya gusto niya magka-boyfriend. Sabi niya, mayaman ako. Diba? Papagmahal ako. Talagang gusto mag-settle down, hindi ka mahihirapan sa akin. Kumbaga, ang doon, magaling ako sa kama. Yeah. Okay. Kaso lang, siyempre, sa pag-post niya na gano'n, merong criteria. Okay? Criteria. Ano tong criteria niyan? Parang nag-hire siya nung tawag dito, nung empleyado. Pero ito, ang hinahanap niya is, hinahanap niya? Boyfriend. Diba? Naghanap siya ng boyfriend, itong byuda na to. Ito yung mga criteria niya na hinahanap. Mamahalin ako at hindi ako sasaktan. Ayan, yan ang gusto niya. Okay? Pangalawa, hindi siya iiwan. Okay? Mamahalin siya, hindi sasaktan, at hindi iiwan. At yung pangatlong criteria niya, magaling sa kama. Marami niyan. Tama? Okay. Ito na yung pinost niya na yan. Marami nakabasa, marami nakakita. Ha? May mag-apply na ba dyan? Tuwan-tuwa yung bata, di ba? Ngayon, eto na. Eto na. Isang araw, may nag-doorbell ngayon sa bahay niya. Ting-ting! Ganan, di ba? Nag-doorbell. May kumatok ngayon sa bahay niya. May dumating na lalaki. Sabi niya, mag-a-apply ako ng boyfriend. Seaman ako. Marami akong pera. Mamahalin kita. Hindi kita sasaktan at hindi kita iiwan. Yung sabi ng Ngayon, sumagot naman yung byuda, yung babae. Sabi niya, nako, marami akong kilalang seaman. Report. Di ba? At saka, lagi kang umaalis. Kung baga, may pera ka nga. Marami rin akong pera eh. Sabi ng byuda, marami rin akong pera eh. Ayoko sa'yo. Lolokohin mo lang ako kasi iiwan mo rin lang ako. Sa madaling salita, hindi po masaya yung seaman na yon. Okay? Mga ilang araw lumipas, may nag-doorbell na naman. Ting, ting.
Isa naman siyang pulis. Itong pulis na to, nag-a-apply din siya ng boyfriend. Sabi ng pulis, kaya kitang protektahan. Pulis ako. Diba? Tapos tumaas na yung sahod namin ngayon. Diba? At mamahalin kita, hindi sasaktan at hindi kita iiwan. Okay? Eh, sabi naman ng byuda, ano yung sabi ng byuda? Nako, hindi ako naniniwala sa'yo, mga pulis, matulis yan. Di ba? At alam ko, mga pulis, marami ring asawa yan. Hindi ako naniniwala, sabi niya ganon. Madaling salita, hindi pumasa yung pulis na yon. Okay? Ngayon, lumipas na naman yung mga ilang araw, nag-doorbell ulit. Ding, ding. Di ba? Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ngayon yung lalaki na putol yung kamay, putol yung paa. Putol yung paa, putol yung kamay. Ha? Putol daliri. Wala nang kamay, sir. Sabi niya, ang akala ng byuda ngayon, namamalimos lang yon. Namamalimos lang yon. Sabi, hindi po ako namamalimos, sabi ng lalaki. Naputol yung kamay, putol yung paa. Hindi po ako namamalimos, nag-a-apply po akong boyfriend. Ha? Paano mo gagawin yun? Kasi po, baka mamaya, sasaktan mo lang ako. Paano ko sasaktan? Wala nga akong kamay at paa. Hindi kita masasaktan. Tama ba? Baka mamaya iwan mo lang ako. Nakita mo nga naka-wheelchair ako, baka hindi na ako makakatakbo, hindi na makapaglakad, baka naman ako ang iwan mo. Di ba? Yung pangatlong paano naman yung magaling sa kama? Sa tingin mo, paano ko napindot yung doorbell? Naku, mabalasig pala. Naku, ba yung istorya? Ano ba yung point ng istorya? Wala na, madiskarte lang, para-paraan lang yan. No? Kuha ba? Sana may napulot kayong aral. Ano? Itatanong niya sa pulis kung magaling ka ba sa kama. Hindi, yung sigurado yung dalawa na yun, magaling yun. Pero siyempre napanghinala yung kabila, yung huli, di ba? Pero ang tanong niya lang doon, paano ko napindot yung doorbell? Wala na. Mahusay, ano? Okay. Ngayon, ang kailangan lang natin, siyempre, dito, wag tayong acne. Ano ba itong acne na to? Alam ko na yan. Karamihan kasi sa atin, kung bakit hindi tayo tumatagal dito, kasi ito yung sinasabi natin. Kung mapapansin ninyo, yung mga trainings natin kasi paulit-ulit lang talaga yan. Etong din training ko na to, na DOT na to, ito yung regular training natin, na laging ito rin yung mapapakinggan mo. May attitude, may acne, yan. Yung istorya na yun, iba-iba. Di ba? Marami kasing istorya yan. Ayun lang yung istorya yung ginawa ko. Okay? Yan. Dapat kasi, kumbaga, ito yung time na dapat hindi mo sinasabi to na alam mo na yan. Dapat lagi kang empty cup. Di ba? Parang merong estudyante, isang teacher. Yung estudyante niya, bumalik sa teacher niya. Ang sabi niya ganon, "Teacher, pwede ba akong magpaturo sa'yo ulit?" Ang sabi ng teacher niya, "Sandali lang, pumasok ka muna, mag-tsaa tayo." Diba? Yung nag-tsaa sila ngayon, nilagyan niya ng tsaa yung tasa, ininom nila ngayon. Tapos mamaya, "Teacher, turuan mo pa ako. Kasi gusto pang matuto eh. Gusto pang maraming matutunan." Yan ang ginawa ng teacher ngayon, yung tasa niya, binuhusan niya ng tsaa, hanggang hindi siya tumitigil, kahit puno na yon. Tuloy na yung tsaa niya. Sabi niya, "Teacher, sandali po, bakit po tinatapon ninyo yung tsaa?" Sabi, parang ganyan dapat. Kasi kung ikaw, hindi kita matuturuan, kung yung mismong cup mo, mayroong pang laman. Di ba? Dapat, ang gagawin mo muna, pag pumunta ka dito, dapat empty cup ka. Kuha po ba ninyo? Di ba? Kasi, ikaw, hindi ka mabibigyan ng panibagong knowledge, o learning, kung ikaw mismo punong-puno ka dito.
Kasi kung ano pa lang sasabihin ng teacher mo sa'yo, sasagot ka na kagad. Kasi alam mo na kung ano yung sabihin niya. Tama ba? Dapat maging empty cup ka. Ganon din sa negosyo natin. Hindi mo rin alam kung paano gagawin to. Dapat papaturo ka sa nauna sa'yo. Okay po ba? Ayan. Then, ay hindi ikaw, yung katabi mo daw. Okay, be humble ka lang. Huwag na yung pride in ego. Ayan. Huwag na yung mapagmalaki, mataas yung yung ego mo. Dapat be humble ka lang palagi. Okay, attitude, tapos may skills ka na, is equals to success. Ayan. 100% belief. Dapat dito may tiwala ka. Okay, gusto niyo yung istorya ulit? Yes. Ayan. Yung byuda ulit? Hindi, yung iba naman. Merong 3 magkakaibigan. Itong 3 magkakaibigan na to, magkakaiba yung relihiyon nila. Okay, yung relihiyon nila, yung isa, Buddhism. Yung isa, Muslim. Yung isa naman, Christian. Okay? Magkakaiba yung nila, yung relihiyon nila. Ngayon, nagpapayabangan silang 3. Pumunta sila ngayon sa pinakamataas na burol, tapos may bangin dyan. Sabi nilang ganon. Sige, pataasan tayo ngayon kung sino yung sa religion natin, yung mas mataas yung pananampalataya, yung mas effective. Sabi nilang ganon. Sige ba? Hindi lahat sila, kumbaga lahat sila, believe talaga sa religion nila. O sige, kung sino yung tatalon dyan at mataas yung paniniwala niya, sigurado maliligtas. Okay? Nauna ngayon yung Buddhism. Yung tumalon, nauna yung Buddhism tumalon, ang sinagot niya, Buddha. Nakabalik siya ngayon dun sa burol ng ligtas. Palakpakan niya, wow! Ang galing! Ganyan ang paniniwala mo, ng religion mo. Ngayon na, sumunod naman, yung Muslim naman. Pagtalon ng Muslim ngayon, ala. Bumalik ulit doon. Ibig sabihin naligtas, palakpakan na naman sila niyan. Ngayon, eto na, yung Christian na. Pagtalon ng Christian ngayon, Jesus. Ito takot na siya. Jesus, Buddha, ala, pang! Patay. Ba't namatay siya? Kasi nag-aalangan siya. Hindi totoo yung paniniwala niya. Tama ba? Kaya kung ikaw, siyempre kung paniniwala mo, kung pinaniniwalaan mo, nayayaman ka ba o magiging successful ka dito o magiging mahirap ka, nasa sa'yo yan. Dapat, huwag kang magbabahala. Dapat naniniwala ka na pag tinuloy mo to, kung may bagay ka man na ginawa, dapat naniniwala ka na talagang matibay yung paniniwala mo. Tama? Ayan. Ayun yung aral nun. Okay ba yun? Yes. Ayan. Para hindi kayo natuwa. Okay. Ito naman, minsan kasi pag tumagal na tayo dito, syempre, sino ba dito yung mga 1 buwan na? 2 buwan? 1 buwan? 2 buwan, 3 buwan, 1 taon, 2 taon. Medyo matagal-tagal na. Ngayon, eto na, kamusta naman kayo? Diba? Huwag nyo na sagutin yan. Kasi minsan talaga, pag dumarating sa time na yan, eto na yung time na, tama ba itong desisyon kong ginawa? Tama ba talaga yung pumasok ko sa Unified, nagnegosyo ko dito? Siyempre, ang gagawin mo ng una niya, magdadasal ka. Tama ba? Punta ka sa simbahan, punta ka sa Baklaran, punta ka sa Quiapo, kung ano man, punta ka sa kung ano man religion mo, di ba? Tinatawag mo lagi yung sa taas. Di ba po? Hindi nyo ba alam na pag tinanong nyo si God, hindi siya mag-a-agree ng yes? Naniniwala kayo doon? Sabi mo, God, tama ba yung pinasok kong network marketing? Ang sagot niya, no. Ngayon, nag-iisip na sila, nako, ayaw pala ni God tong network marketing. Di ba? Bakit? Di ba? Yung tanong natin God, okay ba yung network marketing? No. Sagot ni God. Paano God kung hihilingin ko sa'yo na bigyan mo ko ng malaking organization para maging ako dito, successful ako, dumami mag-join sa akin. Alam mo kung anong sagot ni God? No.
Bakit? Kasi ito yung sagot niya. Kasi binigyan na kita ng courage, ng tapang, na ikaw mismo mo bibuild niyan. Tama? Oo. Ayan. Ngayon, sige, God, bigyan mo na lang ako ng knowledge para mabuild ko ng maayos yung organization ko. Ano sagot ni God? No. No pa din. Lagi namang no si God eh. Bakit? Kasi ang sagot niya ito. Binigyan kita ng wisdom kasi nasa sayo yan kung paano mo siya pag-aralan. Tama? Hindi mo na kailangan hingilingin sa akin yan kasi nasa iyo na eh. Binigyan kita ng wisdom eh. Tama? Okay. Ganun, okay po. Ito na lang. Alisin mo na lang yung pride ko. Di ba? Kasi mataas yung ego ko, mayabang ako eh. Tapos marami akong talagang nakikita na hindi ko gusto. Alisin mo na lang yan. Ano sagot ni God? No. Kasi bakit? Ayaw mo pindot eh. Kasi subukan mong mag-give up. Subukan mong mag-humble down. Subukan mong magpakambaba. Mataas yung pride mo, pwede mo namang babaan yan, nasa iyo pa rin yan. Ikaw pa rin makapagsabi niyan. Tama? Ikaw pa rin mag-a-adjust niyan. O sige, gusto ko na lang maging masaya. Okay? Sabi ni God, anong sagot ni God? No! Binigyan na kita ng maraming blessing, yan, happiness, kasiyahan na yun sa akin. Diba? Dapat masaya ka na sa binibigay ko rin blessing sa'yo. Tama ba? Okay? Then, sige, ano na lang, pataasin mo yung aking pananampalataya, palawakin mo ang aking spirit grow. Anong sagot ni God? No. Kasi bakit? Meron ka nang Bible to guide. Diba? Nagbigay na ako ng libro para mag-guide ka. Tama po ba? Yes. Kaya ibig sabihin, lahat ng mga hinihiling mo, hindi niya sinasagot ng yes. Lahat siyang no kasi naibigay niya na sa'yo. Tama po ba? Kaya ngayon, ito na lang tinanong mo sa kanya, sige po, please, let me love my associate as he loves me. Kumbaga, matanggap ako ng mga ng mga associate ko, mga kasama ko, mga network ko, ganon. Ito na lang hiniling niya kay God. Ngayon, ang sabi ni God sa kanya, finally, you understand network marketing. Kuha po ba? Di ba? Ayaw niya ng network marketing kasi naibigay niya na sa'yo, pero pagdating dito kasi, dapat maintindihan mo kung ano yung network marketing. Okay po ba? Nakuha po ba? Ayan. Okay. Then, dapat, siyempre, napaka-importante po na tayo po, believe tayo sa kumpanya. Believe tayo sa kumpanya? Yes. Paano nyo masasabi na believe kayo sa kumpanya? Sige nga po, sino pa makakapagsabi? Gusto ko manggaling sa inyo. Believe ba kayo sa kumpanya? Sige, sir. Okay. Oo. Every night nandito siya, di ba? Oo. Ayan. Bali actually yung company natin kasi matagal na sa industriya. Magti-13 years na tayo. Tama ba? At saka yung credibility, yung meron tayong building na ganito, yung legalities natin, di ba? Yung, kumbaga masasabi mo na yung kumpanya natin, hindi siya scam. Hindi tayo nambubudol lang. Talagang totoo yung negosyo na ibinibigay natin sa kanila. At doon natin mapagmamalaki na yung kumpanya natin ay sigurado, legit, legal, moral, at ethical. Tama ba? Dapat ikaw, talagang naniniwala ka na ang kumpanya mo ay talagang the best talaga. Okay? Ano pa? Siyempre yung system natin. Naniniwala ba kayo sa system? Believe ba kayo sa system? Yes! Sa nabanggit ni Sir kanina, napakadaming services. Ang sabi ko nga kahapon, di ba, yung nagtalk ako sa bisita ninyo. Sabi ko, wala ka na ibang kumpanya na makikita ng ganito na napakadaming opportunity na meron tayo. Di ba? Na ganito. Unang-una, meron tayong services. Halos lahat ng services nasa atin na. Remittance, bills payment, ticketing, online. Ano pa? Meron tayong franchising, yung Entrep Hub.
pwede tayong po franchise na mga Bento Pares, Tokyo Tempura, lahat po yan, di ba? Mga foods, rice, payment center, o mga, F. Marie products. O, ano pa? May mga Rice Mart. O, ano pa? Yung sa system natin, kumbaga, yung negosyo natin, hindi lang ito yung pwede pa tayo mag-share ng business natin. Sa mga products, kikita din tayo. Tama? Okay. At saka yung system natin, tayo, kasi ito yung mamalaki natin dito eh. Tayo yung pioneers sa Pilipinas na talagang one-stop shop. Di ba? Kung meron man mga ngayon na gumagaya dyan, nauna pa rin po tayo doon. Okay? Ayan. Then, syempre yung may-ari ay yung sabi ni Sir kanina, no? Na napaka hands-on ng ating presidente, na everyday nandito. Unlike sa ibang presidente na hindi mo nakakausap, hindi mo nalalapitan, hindi mo natatanungan, hindi mo napapicture, di ba? O minsan mo lang makita. Unlike dito, everyday nandito. Tapos pwede pang kumbaga, pwede ka pang payuhan yan, one-on-one. Okay? Then, sa products, okay ba yung mga products natin? Meron tayong foods and non-foods at marami pang parating. Diba? Dapat dyan, believe ka sa produkto na meron ka. Kasi kung di ka believe dyan, hindi mo yan maaalok sa iba. Paano? Yan, tama. Kasi paano ka bibilib dyan? Unang-una, pag nag-join ka dito, may kasamang produkto yan, huwag mo munang ibenta. Gamitin mo muna yan. I-testimony mo muna sa sarili mo yan. Di ba? I-take mo muna. Then, mag-reorder ka na lang kasi bakit? Meron niyang 30% discount as a member. At the same time, meron niyang point value na pwede mong maipon. Okay? Then, ano pa? Siyempre, believe ka ba kay Upline na nagsama sa'yo dito? Yes. O sinusuka mo si Upline na iniwan ka na dito? Di ba, imagine mo yung nangyari sa akin, iniwan niya ako, pero instead na magalit ako sa kanya, nagpasalamat pa ako. Kasi kung di dahil sa ginawa niya na yon, hindi naman magiging ganito. Tama po ba? At saka kung hindi dahil sa kanya, hindi naman mapupunta dito. Okay? At mahalin natin si Upline kasi si Upline talaga, yung sponsor sa atin, tayo talaga yung unang naisip niyan na dalhin dito para mabago yung buhay mo. Then, ano pa? Believe ka ba kay downline mo? O ba't isa lang ang sumasagot doon? Parang hindi ka believe sa mga nirecruit mo. Di ba? Ang bawa, may tingnan mo yung downline ko, parang tanga. Di ba? Sinasabihan mo ng ganon, downline mo yon, hello. Kaya minsan tinatanong ko dito pag ikaw ba may-ari ng kumpanya tapos nag-hire ka ng empleyado mo para patakbuhin yung kumpanya mo, kung level 10 magaling. Level 1, hindi magaling. Ngayon, ang tanong, nasa ang level dyan yung i-hire mo sa kumpanya mo? Anong level dyan? Ha? Pag ito ang hinire mo, yes lang ng yes yan. Sama lang ng sama sa'yo yan. Tapos, kung anong sabihin mo, gagawin niya. Pero kahit anong ituro mo dyan, hindi siya natututo. Yes lang siya ng yes. Ito, madali mo lang itong mapajoin. Pero pag ito kasi, hindi mo basta-basta mapapajoin yan. Bakit? Paano kung nandito ka lang sa level 8? Halimbawa, ito lang yung yung skills mo, ito lang yung ikaw. Yan, ikaw yan. Tapos, kakausapin mo ngayon yung medyo mas mataas sa'yo. Paano mo gagawin yon? Pero, pag ito, na-hire mo to, at napasama mo to, yan yung gagalaw mo ng left and right mo. Tama? Kaya dapat ikaw, believe ka kay downline. Kasi bakit? Iyan ang magiging katulong mo sa negosyo mo. Kaya mo nga siya hinire kasi para makatulong mo sa business mo. Tama ba? Hindi yung sinira mo siya ng business para lang pagkakitaan. Diba? Naku, 1,000 to. Tapos pag in-include ko to, pairing sa kabila, 1,500. Pagtapos noon, wala na, tanga naman yan. Diba? Hindi ganon. Kasi dapat, believe ka sa downline mo. Naku, ang galing ng downline ko. Uma-attend lagi ng training kahit wala si upline. Diba?
Kasi bakit? Kailangan nyo talaga yon. Hindi na kayo kailangan dapat sabihan pa ni upline na umattend ng training. Dapat kayo mismo, dahil negosyo mo to, kayo na mismo yung pupunta dito para kung ano yung kakulangan ninyo, ayun yung puunan ninyo. Kasi balang araw, kayo rin yung magiging upline. Tama ba? Kaya dapat, believe ka kay downline. Okay. Ano pa? Believe ka kay client. Sa mga kliyente mo. Kasi napaprospect list ka dyan, meron niyang categorize, di ba? Kakategorize mo yung prospect list mo eh. A, medyo potential, medyo potential, middle lang, at walang kwenta. Ayan. Kasi kahit na may recruit mo to, kahit walang kwenta yan, kahit na hindi mo mag-join, okay lang yon. Bakit? Kasi nga, baka mamaya meron siyang malaking organization na kakilala. Di ba? Ayan. Then, ano pa? Siyempre, believe in yourself. Oh, may tiwala ka ba sa sarili mo? Na dapat believe ka sa sarili mo. Kasi kung di ka believe sa sarili mo, wala na mangyayari sa atin dyan. Tama? Okay. At ang huli, kailangan believe ka kay God. Hindi ka naman dadalhin dito kung kung hindi niya alam na para ka dito. Bakit kaya pag gising mo sa umaga, buhay pa tayo? Bakit kaya? Pwede naman pag tulog natin, kinabukasan, wala na. Kasi wala na tayong purpose, tama? Hindi tayo kailangan ni God, tama ba? Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay sa mundo may purpose? Ibig sabihin, tayo nandito pa sa mundo ng ibabaw, buhay pa. Ibig sabihin, lahat tayo may purpose. Pero ikaw nagkokontrol ng buhay mo. Kailangan magtiwala ka lang kay God kung saan ka dadalhin. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Okay. Ayan. Commitment. Gaano ba ka-commit sa negosyo na to? Umulan, umaraw, nandito ka ba? Ito yung mga simpleng training talaga na paulit-ulit natin sinasabi na karamihan sa atin naku, ayan na naman, paulit-ulit na naman. Di ba? Gaano ka ba ka-committed sa negosyo mo? At gaano ka ba ka-committed na maabot yung mga pangarap mo? Ano ba yung mga pangarap mo na yan? Ano ba yung mga dreams mo na yan? Kumita ng malaki, makahawak ng perang ganon, magkaroon ng kotse, depende, di ba? Kasi ganun nga sa lalim ng tinatawag na deepest why mo. Kailangan mo daw mag-sacrifice. Alam nyo ba pag nanonood tayo ng pelikula, bakit kaya may namamatay? No? Minsan pag nanonood tayo ng pelikula na maganda, laging may namamatay, katulad ng Spider-Man. May namamatay, di ba? Kung hindi yung girlfriend niya, yung tatay niya, di ba? O yung lolo niya. Kasi bakit? Para mas lalo raw gumanda yung pelikula. Naniniwala kayo doon? Ngayon, ito naman pinag-uusapan natin ngayon, yung ganda ng pelikula ninyo. Okay? Ano yung kailangan mong isacrifice? Katulad ko, sinacrifice ko na yung pagsakay ng barko kasi dito na ako, decide na ako dito. Kayo ngayon, ano ang sacrifice nyo? Ha? Kaya nyo bang ipagpalit lahat? Mga kaibigan ninyo na nagdi-discourage sa inyo? Ha? O, pagbigay ng flyers sa init, di ba? Habang namimigay ka ng flyers, nagsakripisyo ka, nagugutom ka, nagtitraining ka, wala kang pamasahe. Di ba? Familiar ba? Minsan, pag nasalita yung speaker dito, may gumagano na tiyan. Payaman! Di ba? Milyon-milyon! Pero dahil nagsasakripisyo ka, kailangan mo matuto, okay lang yon kahit wala kang kinakain ngayon. Parang yung mga top earner natin ng mga Hall of Fame natin ngayon, dating galing sila sa probinsya, pagdating nila sa Maynila, magte-training sila, wala silang matuluyan. Alam niyo kung saan sila natutulog? Basta may poste lang na may ilaw, dun sila sa ilalim. So, ganun ang buhay nila dati. Pero ngayon, grabe. Di ba? Pag pupunta si presidente doon, pag pupunta management doon, mag-uunahan pa sila magsundo ng sasakyan. Ganun kasi bakit? Nag-sacrifice sila ng una. Nahirapan lang. Ganun naman kasi, karamihan sa mga, katulad ng kahapon, may nakausap ako. Pumunta siya sa iba't ibang kumpanya ng mga networking. Ano sinasabi doon? Hina-hype lang siya. Yayabangan siya ng kotse, ng malaking kita. Pero hindi rin pinapakita kung paano kunin. Yayabangan, di ba? Dito kasi sa atin, may proseso.
No, hindi kaagad madali. Dadaan ka muna sa hirap kasi may process yan para maging successful ka. Naniniwala kayo? Sige, sir. Oo. Yes, oo. Yung dagat, di ba? Tama. Oo, tama yun. Palapakan natin si sir. Palapakan natin. Lakasan ninyo! Ayan, nagsishare siya, di ba? Kala ko sasabihin mo, sir, there's a wheel, there's a car. Di ba? Ibig sabihin, kahit anong mangyari, talagang meron daan, di ba? Meron talagang, yung gulong kasi talaga pag, kahit saan yan pwedeng dumaan, di ba? Okay, kasi sinabi mo, sa dagat, hindi kailangan ng gulong doon, pero may paraan. Di ba? May ibang paraan para makabiyahe ka sa dagat, sa tubig. Okay? Ayan, ito po. Kailangan sacrifice. Ayan. I'll try my best. Ayan. Pag ginawa mo ba to, gaano kalalim ang commitment mo? Yung best mo lang ba? I'll try my best, but I guess my best. Di ba? Kanta to eh. Ayan. Dati kasi, nagano ko eh. Yeah. Ayan, bali, dapat sa commitment mo, hindi lang try my best. Okay? Kailangan, hindi rin dapat I'll do my best. Hindi lang yung kailangan subukan mo. Parang ganito yan eh. Gaano ba kabaon yung pako? Ito yung kahoy, for example, yan yung kahoy. Ngayon may pako. Okay, ito yung pako. Yan. Pag sinabing I'll try my best, siguro baon ng pako agad dito lang. Yan. Tama? Mahuhugot pa ba yan? Ha? Mahuhugot pa yan. Ngayon gawin natin, I'll do my best. Yan, mahuhugot pa ba yan? Kaya pa yan, susungkiwan lang yan. Di ba? Pero kung ito yung gagawin mo, baon na baon, mahuhugot pa, mahihirapan na siya dyan. Tapos dinikitan pa ng stick well. Di ba? Ayan, dapat daw ganito ka, whatever it takes. Ayan. Umulan, umaraw, basta't may training, attend. Kailangan mapuno yung, ano ba yung ginugol mo? Ano ba yung ina-achieve mo ngayon? Yung UEC, di ba? Kailangan mapuno yun. Bakit? Kasi ayun yung sistema natin para maintindihan mo kung ano yung business natin. Atinan mo yung mga trainings na yun. Tama? Kaya wala makakahadlang. Kahit dumating yung panahon ng pandemic, di ba? Yung tao hindi talaga tumigil through online. Nabuhay ang online dahil dun sa pandemic. Kumbaga parang pinarealize sa atin, bakit kahit nasa bahay ka naman, pwede ka naman kumita, di ba? Ayan. Dapat whatever it takes. Gagawin mo siya ng whatever it takes. Okay? Ayan, dapat ganyang kalalim yung commitment mo. Then, syempre, avoid discouragement. Ayan. Yung kanina, may kwento naman ako. Gusto niyo bang kwento ulit? Yeah. Oo. Meron maglolo. Ayan. Yung maglolo na to, galing sila sa pagtatanim sa bukid. Okay, pagtatanim sa bukid. Ngayon, nakasakay sila ngayon sa, yung tawag nilang kalabaw. Okay? Yung kalabaw nila ngayon, sabi nila, tara na apo, uwi na tayo, hapon na. Ang ginawa nila ngayon, yung apo niya, siya, yung lolo, at saka yung kalabaw, hinatak na nila pa uwi na yung kalabaw. Ngayon, meron nakatambay na mga nakatambay lang. Daanan nilang bahay. Sabi ng pinag-uusapan sila, narinig nila, tingnan mo yung maglolo. May kalabaw naman, ba't di sakyan? Di ba? Pinapagod nila yung sarili nila, meron naman silang kalabaw. Ngayon narinig ng maglolo ngayon, sinakyan ngayon ulit. Sinakyan nila, sakyan na natin na po. Di ba? Kasi pinag-uusapan tayo ng mga chismosa na yun eh. Kailam eh. Di ba? Para lang hindi sila mabaya, sinakyan nila yung kalabaw. Ngayon, dumaan naman sila sa kabilang baryo, may nag-uusap na naman. Anong sabi na nag-uusap? Tingnan mo yung maglolo na yan. Maghapon na natatrabaho yung kalabaw, sinakyan pa nilang dalawa.
Narinig ngayon ng lolo, o nga no, sige, apo, ikaw na lang sumakay, ako na lang maglalakad. Dumaan na naman sila sa susunod na baryo. May nakakita na naman sa kanila. Anong sinabi naman ng mga tao doon? Tingnan mo, kung sino ba yung matanda, yung pa pinagtatawa. Parang ikaw yung nandun sa baryo na yun. Di ba? Sabi, kung sino pa yung bata at malakas, siya pa yung nakasakay doon. Mantala yung matanda na, senior citizen na, lalakad pa. Di ba? O hindi nagpalit sila ngayon dalawa. Sa susunod na baryo na naman, ano naman sinabi ng mga tao doon? Tingnan mo nga itong matanda na to. Siya pa yung matanda, yung lalakad niya yung bata. Kaya yung huling baryo na malapit na sa kanila, alam niyo kung anong ginawa nila? Kinarga na nila yung kalabaw. ano yung point? Ano ng istorya? Di ba? Wala lang, trip-trip lang yun eh. Hindi, di ba? Kasi kung papansin mo, nakinig sila sa lahat ng mga sinasabi ng tao. Pero ang sabi nga nila, you cannot please everybody. Di ba? Hindi mo talaga sila sa kung ano yung sinasabi nila. Wala talagang minsan nga, nanonood kasi siyempre tayo, kumbaga sa panahon kasi ngayon, mas sikat yung mga vlogger, di ba? Kahit sa Facebook, makikita natin yan eh. Yung sinasabi ng iba sa comment, ang hirap mong pasayahin. Di ba? Kasi may mga galit pa doon eh. May nagko-comment, mga basher. Di ba? May mga basher pa rin sa mga vlog nila. Gumagawa sila ng content para maging masaya yung tao. Pero yung maganda na yung ginagawa sa paningin ng ibang tao, pero meron pa rin tao na hindi pa rin maganda yung paningin nila doon. Ibig sabihin, hindi talaga lahat kontrolado mo yon. May basher at may basher din talaga. Tama ba? Ang tanong ko, makikinig ka ba doon? Dapat ikaw mismo aware ka doon. Gayahin na lang natin yung ibang mga vlogger na sinasabi nila na okay lang yan, nagpapasalamat pa rin ako sa mga basher. Kasi kung hindi dahil sa basher, hindi na ako sisikat. Tama? Kung hindi dahil sa discouragement, hindi ka lalaban. Pag hindi mo pinaglaban yung pangarap mo, walang mangyayari sa'yo. Kasi pag nakinig ka sa mga discouragement mo sa bahay, naku, hindi ka yayaman dyan. Ang tagal-tagal mo na dyan. Wala nangyayari sa'yo dyan. Yun, pag nag-quit ka, totoo sila. Totoo yung sinabi nila. Pero pag ikaw, nagbingi-bingihan ka lang, pinabayaan mo lang yun, doon ka makakarating sa gusto mong marating. Tama ba? Ayan. Avoid discouragement. Okay? Paano kung mayroon ka man tinok na ganyan, okay lang yun. Di ba? Isipin mo lang yung SW3 next. Di ba? Pag may kinausap ka, may kinausap ka na mga prospect mo, tapos nireject ka nila, o anong sabihin mo? SW3 next. Some will join, some won't join, some will, and some won't. So what next? Apat pala yan, di ba? SW4. Ayan. Okay lang yun. Kasi nga naman, yung negosyo natin talaga, sabi ko nga, hindi nyo mapipilis lahat. Hindi lahat magiging masaya sa ginagawa mo, pero may mga tao rin na magiging masaya sa ginagawa natin. Di ba? Meron pa rin magjo-join at magjo-join. Huwag kang madi-discourage sa mga taong hindi nagjo-join sa'yo. Okay lang yun. Huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi isa lang siya sa dumaan sa'yo, pero maraming dadaan sa'yo na talagang sasama sa'yo. Kaya huwag ka lang titigil. Ang maganda daw, huwag ka lang titigil, huwag ka mag-quit. Okay? Tuloy-tuloy ka lang. Kasi pag once na nag-quit ka, automatic yon, pam! End of the day na yon. Loser ka dun. Diba? Gusto mo maging loser? Wala. Tayong lahat ayaw natin maging matalo. Diba? Okay lang na matalo ka, pero sunod, pag bumangon ka, mas malakas ka dapat. Tama? Okay. Ayan. Dapat daw excited ka palagi. Kasi ang tanong ko lang yung first day mo dito na presentahan ka, bakit na-convince ka ng sponsor mo o nag-present sa'yo na mag-join? Malaking tanong, bakit? Bakit ka nag-join? Kasi maganda yung sinabi niya. Maganda yung vision niya. Maganda yung marketing plan, maganda yung pinakita sa'yo na negosyo na gagawin mo, ibig sabihin, wow, excited ako. Ang ganda nitong negosyo na to, kuha akong pera. Di ba?
Pwede pa nga, nanakaw ako ng pera para maka-join. Di ba, gagawa ka ng paraan para makapag-join. Hindi namin alam kung saan mo kukunin yan, pero ang ano doon, dahil ginusto mo, gagawa ka ng paraan. Tama ba? Dapat, ayun yung lagi mong napipil. Kahit matagal ka na dito. Kahit na burnout ka na, kahit napapagod ka na, di ba, kasama kasi sa sakripisyo yun. Tama? Dapat tuloy-tuloy lang at lagi mong napipil yung first day mo na excited ka. Kasi pag first day mo na excited ka, mas marami kang makukonvince na tao. Iba kasi yung tipo mo pag excited ka, di ba? Na kahit yung kausap mo, negative na, ikaw excited pa rin, positive ka. Tama? Maraming pumapasok sa isip mo na medyo malawak na naiisip mo. Kaysa talunin ka ng dilim na yon, ng negativity. Pero pag excited ka, mas aapawan mo ng positivity yung kausap mo o nasa paligid mo. Tama ba? Ito lang lagi. Pag nangihina ka, isipin mo lang yan. Maging excited ka. Ito na lang. Ano ba yung nasa dream board mo? Ano ba yung pinapangarap mo? Ba't ka sumali dito? Ano ba yung pinapangarap mo? Sige, sinong pwede bibigyan ng sample? Ikaw, Grace. Ma'am, ano po yung pinapangarap mo sa negosyo na to? Magkaroon ng travel agency, yung lumawak yung travel agency mo. O, yung mga products na mai-share mo. Iniisip mo siya palagi, ma'am, na talagang maging lumaki siya. Ngayon, pag iniisip mo ba yun, ma'am, ano ba yung nafe-feeling mo? Ano ba yung feel mo? May doubts ka pa, pero positive naman. May doubts ka. Yes, oo. Kailangan nakikita mo na kung ano yung pwede mangyari sa'yo. Pag nakikita mo na kung ano yung pwede mangyari sa'yo sa future, yung feeling mo, naging excited ka. Grabe, ito yung mangyayari sa akin. Yes, oo, ayan. Ayan. Palapakan natin si ma'am. Si ma'am naman. Mga OFW kasi ito eh. House and lot. Eto, may stop tayo sa house and lot. Gaano kalaki yung house and lot na gusto mo? Mga ilang milyon. Gaano kalaki? Dapat kasi maging smart ka dyan. Alam nyo ba yung magiging smart sa dreams? Mga 3M. Sa probinsya yan. Kasi ang 3M dito maliit lang. Di ba? Isang ganyan lang yung pagpasok mo. Hindi, 4M ang kondo. Pag 3M sa probinsya, hindi pa yun, yung interior nun, hindi pa ganun kaganda. Malaki na yun sa probinsya. Kasi ang 3M doon, hindi pa masyadong kumpleto yung gamit doon sa probinsya, pero malaki na yung lupa mo. Tama ba? Pero yung 3M dito, pagpasok mo sa pintuan, sala. Dito, kusina. Diba? 4M ngayon yung mga condominium. Nasa building ka pa ang sabi nga nila, hanggang 50 years lang daw yun. Tapos yung building na makukuha mo, mura na nga, pang 49 years na, isang taon na lang. Hindi naman kasi investment lang yan eh. Nakakita ka ng lupa. Oo. Nag-present ka. Tapos dala-dala mo yung excitement mo. Oo. Tama. Yun. Dapat ganon. Oo. Oo. Yan. Okay. Ayun kasi, kung bakit ko sinasabi na kailangan excited ka, iba kasi yung aura na ibinibigay mo pagkausap mo yung tao na client mo. Kasi sige, subukan nyo nga maging malungkot habang nagpe-present.
Ha? Uy, yayaman ka dito. Sali ka na. Para mo nang awa. Di ba? Di ba? Pero kung excited ka at nakikita niya ngayon sa aura mo na medyo malaki talaga mangyayari sa'yo dito, aba, di ba? Kahit walang pera yun, gagawa ng paraan yun. Tumatas ka ng kamay, sir? Sige po. Okay. Tama. Mm. Ano na? Hindi lang sir doon. Doon din mapupunta na sa invitation. Tama. Hindi lang sa invitation, napupunta na sa presentation. Tama. And closing ba sir? Yun, tama, di ba? Yun yung nagagawa ng ng excitement. Excited ka talaga eh. Tama? Marami kang pwede talagang gawin. Nabubuhay kasi yung dugo mo dun eh. Kumbaga, nandun na rin sinasabing yung momento mo eh. Pero ito karamihan kasi sa mga matatagal, nawawala yun. Yung mga matatagal na dito, nawawala kasi yung excitement na yun. Pag nawala yung excitement na yon, manghihina sila. 'Di ba? Maiisip nila yung lahat ng mga negative na mga sinacrifice nila na walang nangyari. 'Di ba? Kasi pag dumating yung panahon na yon, mabu-burnout ka, mapapagod ka. Pag walang excitement yon, magi-quit ka. Ngayon pa lang papaunahan na natin yan na dapat laging meron kang tinatawag na burning desire. 'Di ba? Talagang naglalagablab na yan. Na pagnanasa. Ayan. Dapat laging buhay yon. Kasi kumbaga parang yung apoy yan eh. Pag namatay na yung apoy, di ba? Halimbawa, kayo, nasa camping kayo. Pag malaki pa yung apoy sa gitna, maganda pa yung pag-uusap niyan, di ba? Na ang pa kayo ng init. Pero pag unti-unti nang nawawala yun na. Tulog na. Tulog na, makikwit na. Opo. Ayan, dapat lang napaka ganito na excited ka talaga la. Ayun ko sa inyo para tuloy-tuloy ka lang dito. Okay? Huwag mo nang kakalimutan lagi 'yan. Paano pala mananatili ito? Kailangan lang bukod sa kailangan lang lagi kang atin ng training. Lagi kang atin sa opisina, lagi mong kakausapin yung mga positive na mga kasamahan mo. 'Di ba? Yung mga nandito. Kaya pag nasa opisina ka, nakikita mo lagi may bago dyan, may mga bisita, di ba? Lagi mo silang i-hi, mag-i-smile ka. Na mo yung aura ng positivity, tama? Na-excite ka, tapos kakausapin mo yung ang pag-uusapan nyo lang dito, di ba? Ito kahit crossline o downline o kayo, grupo kayo, ang lagi nyong pag-uusapan, puro mga positive lang. Puro mga solusyon, di ba? Huwag puro concern, baka mamaya, pagpunta mo ito, ano ba naman nangyari sa system natin? Ano ba na? Di ba? Mga nagwawala na dito eh. Nangyari sa transaction ko, ganito nangyari, di ba? Huwag niyong pag-uusapan yon. Sa inyo na lang yun, itago niyo na lang yun. Kasi tandaan ninyo, negosyo po ninyo to. Pag nasira to, sira rin yung negosyo nyo. Pero pag yung mga kasamahan mo ngayon, pag nandito kayo, nag-uusap-usap kayo ng positive, mga pangarap ninyo, paano tutuparin yan. Kasi pinag-uusapan nyo lang dito, dapat nag-meeting lang kayo, nag-goal setting kayo. Ayun lang lagi pinag-uusapan nyo dito. Okay? Para hindi nawawala yung excitement. Okay? Then, ano sunod? Focus ka lang. Parang yan eh. Pag hindi ka kasi nakapokus, sabi nga nila, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Naniniwala kayo doon? Ang hirap naman kakawin kayo dito, tapos dito ka. Okay? Yan, dapat focus ka lang. Parang yung alam niyo yung, ano ba yun? Hindi. Magnifying glass. Ito, kabayo. Ano nang kinalaman ng kabayo doon? Ayan. Alam nyo itong magnifying glass, alam nyo to? Para yung pag may binabasa ka na maliit, ngayon wala na to eh. Bakit? Pipicturean mo sa cellphone. Tapos i-zoom mo. Di ba? Ganun na ngayon? High-tech na, no? Pero ano naman yung maituturo na sa atin ng magnifying glass na to? Kasi kung ikaw,
Halimbawa, ito yung goal mo. Ito yung goal mo. Yung papel na to. Gusto mong sunugin to. Wala kang posporo. Tapos merong araw ngayon dito. Ito yung araw. Paano mo susunugin to? Dapat nakapokus ka lang dito sa araw na to na itututok mo dito. Kasi kung hindi ka nakapokus, hindi yan mag-aapoy. Okay? Parang ganun din yan. Kung ito yung goal mo, napapaapoy ito, hindi mo mapapaapoy, hindi mo makukuha yung goal mo. Pag hindi ka naka-focus. Okay? Sabi nga, di ba, nanonood kayo ng kilala nyo si John Wick? Si Keanu Reeves. Si Kevin Costner ba yun? Si Keanu? Di ba? Takot na takot sa kanya yung mga kalaban niya kasi bakit? Siya yung the man of focus. Pag meron siyang tinutukan na isang bagay, pag papatayin ka niya, papatayin ka talaga niya. Hindi siya magdadalawang isip. Di ba? Ganun siya. Siya yung the man of focus. Imagine yung mga killer, ganun. Nakapokus lang talaga sa parang robot, no? Pag inutusan mong patayin yun, papatayin ka talaga ng robot na yun. Nakapokus lang doon. Pero kung ikaw nagdadalaw-dalawang isip ka at gusto mong kunin yung pangarap mo, congratulations, hindi mo makukuha yun. Okay, dapat focus ka lang. Dapat focus ka lang sa goal mo, focus ka lang sa target mo. Okay po ba yan? Dapat makipag-usap ka lagi kay upline. Upline, ano ba yung target natin ngayon? 10,000 muna. O, dapat nakapokus ka dun sa 10,000. Di ba? Nakita mo yung yung kasama mo. Ba't sa'yo 50,000, sa akin 10,000 lang? Di ba, magdadalawang isip ka. Ba't ganun? Upline, may favoritism ka. Sa kanya, 50,000, sa akin, 10,000 lang. Di ba? Dapat focus ka lang. Kasi bakit? Kasi in mo na yung kaya mong gawin. Iba rin yung kaya niyang gawin. Tama ba? Okay? Dapat focus ka lang. Tapos, siyempre, karamihan kasi sa atin dito yung mga yung minsan kasi, karamihan dito, mayroong kumpanya sa iba, naka-join din siya doon, naka-join din siya dito. Paano siya magiging successful sa dalawang kumpanya na to? Napakalabo po nun. Naglabas ka na ng kapital doon, naglabas ka rin ng kapital dito, pag in-invite mo ngayon yung friend mo, dadalhin mo rin siya sa dalawa na ganon? Hindi. Tama. May kapi din doon, may kapi din dito. Ano ibibenta mo sa kanya? Tama? Ano sasabihin ng kaibigan mo? Niloloko mo ba ako? O pinagkakaperahan mo lang ako? Ano ba talaga gagawin natin? Tama? Kaya dapat focus lang kung ano lang yung gusto mong gawin. Kung ano yung dapat mong gawin. Okay? Ayan. Then, one company, one system, one marketing plan, one focus. Okay? Sorry. Ayan. One company, one system, one marketing plan, one focus. Isa lang. Di ba? Parang sa asawa. Gusto niyo ba marami? Ayan. Focus lang. Focus. Okay? Okay na? Yan. Ito kasi mangyayari sa atin. Alam nyo ba na itong negosyo natin para siyang yung tawag dito, career. Alam nyo ba yon? Nag-join kayo dito, hindi lang maging, makuha mo yung travel and tours mo kasi may system ka na, hindi din ganun yan. Meron ka pa ring ladder na akatin dito. Kasi una muna, ayan, dito sa negosyo natin, pwede ka ditong sales and marketing, kaya mong gawin yan dito sa negosyo natin. Alam nyo ba yon? Di ba? Sales and marketing na yung acquired mo dito, yung magiging skills mo. Tapos, meron ditong business concept, meron ditong business strategy. Ito yung mga pinagmimitingan natin dito. Meron ditong people development, di ba? Ina-adjust yung yung pagkatao mo. Okay? Tuturuan ka magbihis, tuturuan ka makipag-usap sa mga tao, di ba? Personal development, ito yung wala sa iba, yung tinatawag na relationship and negotiation. Para kang ahente ng mga bahay, ng mga insurance. Di ba? Ito yung ginagawa nila. Sa MLM, ginagawa rin natin yan. Yung tinatawag relationship and, ito maganda kasi dyan.
Kasi pag maganda yung relasyon ninyo ng network mo, ng community mo, lalo na yung mga, siyempre mga team, mga grupo-grupo, di ba? Pag maganda yung relasyon ninyo, mas lalo kayong lalago. Pero kung kayo mismo nagsisiraan, nag-aaway-away, mabubuwag yun. Tama ba? Pag may organisasyon na ganon. Tapos ito, tuturuan ka rin ng cash flow at investing. Ito yung mga skills acquired ng kumpanya ng negosyo ng MLM. Nandito ka ngayon at ito yung matututunan mo. At hindi lang yan, pwede mong isalin to sa mga members mo, lalo na pag mga kabataan, di ba, mga estudyante, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ay, natapos na ba? Sige po. Ayan. Imagine, lahat ng to, ito yung ma-acquire mo dito. Magkano yung binili mo? 18,998. Di ba? Yung mga bago pa, yung dati pa, 14,998. Pero ito pala yung matututunan mo dito. Grabe, no? Hindi lang pang kolehiyo, pang masteral pa. Di ba? Pang negosyong malupit na. Yung negosyong pinasok mo, hindi puchi-puchi lang. Kaya napaka-importante talaga na pag-aralan mo siya kasi ito yung ma-acquired mo, ito yung magiging ikaw. Ito yung lalaman sa utak mo. Na kahit saan mo dalhin yan, ito yung magagamit mo. Okay ba yun? Okay ba yun? Doon pa lang panalo na, di ba? Doon pa lang mayaman na tayo. Tama? Okay na? O, pass your paper. Pass the paper. Okay, eto yon yung sinasabi kong ladder. Una muna kasi, magiging dealer ka muna dyan. Pagka-join mo dito, ordinary dealer ka lang, kailangan mo mag-training. Okay? Ayan. Dealer ka muna, simple ka muna, sasabay ka muna sa mga ano. Tapos syempre, pag tumatagal ka na dito, nagkakaroon ka na ng network, magiging leader ka na. Bakit? May nililid ka na yan. May mga follower ka na yan. May mga downlines ka na yan. Gusto mo ba yon? Yes. At unti-unti nakaka-achieve ka na rin dyan ng maliliit na maliliit na mga achievements. Mga achievers, di ba? Yung mga elite club, okay, rising star, okay? Then, sunod, magiging top earner ka na, masasali ka na sa mga awardee natin pag meron tayong mga sales rally at mga anniversary. Okay? Okay ba sa'yo yun? Yan, medyo nakakabili ka na ng shades. Tapos pwede ka na rin bumili ng pink na necktie. Yan, pag lalaki ka. Ayan, di ba? Ngayon, makikita mo yung sarili mo ngayon, so na-acquired mong skills, yung kanina, umaakyat yung ano mo, yung level mo din. Pati yung knowledge mo, pati yung ikaw mismo, yung achievement mo dito, nag-iiba din. Tama ba? Gusto mo ba yan? Ito yung career na sinasabi ko, hindi lang basta networking to. Okay? Ayan, papasok ka na. Tapos ngayon, ilalagay na namin yung lapida mo, yung pangalan mo doon sa Millionaires Club. Mababasa mo, joke lang. Mababasa mo na yung pangalan mo doon, na iba na level ko dito, di ba? Ang yabang mo na ngayon, pag pupunta ka dito, may dala kang bisita o yung downline mo, may mga followers ka na, tara, ito, turo nyo lang ako to, di ba? Di ba? Nandito yung pangalan ko, di ba? Millionaires ka, iba na yung dating mo yan. Magkakaroon ka na rin ng bigote. parang ayoko na pinutin yung muli eh. Oy, nakuha na ako. Ayan, magiging Hall of Fame. Papalitan ko na yung picture na yan. Ayan, ang madaling salita, ang point niya, ibig sabihin, meron kang ditong inaakyat na karir. Diba? Kung hanggang saan ka makakapunta dito. Hindi lang yung basta boring yung ganito lang gagawin ko. Hindi, may ina-achieve ka kasi dito na pwede mo akatin yung ladder na yan. Okay ba sa inyo yan? Yes! Diba? Challenging, diba? Challenging? Yes! Challenging. Oh. Ang tanong dyan, nasaan ka na dyan? Wala pa dito. Pag hindi ka pa member, nandito ka, ikaw pa yung yung tawag. Ikaw pala yung paalam. Andito ka. Ikaw pala yung alikabok. Di ba? Imagine mo, meron kang aakyatin dito. Kasi balang araw, pag naging ka na,
Mm. Kaya makikita mo ngayon dito, matutunan mo na, ito pala grabe, ito pala pwede mangyari sa akin. Yan, ladder of career to success. Ah. Picture. May meron ka ng salamin, ibikote ka na. Ang kulit. Game, okay na? Yan. Yung pangatlo, siyempre importante na kailangan meron kang tinatawag na skills. Okay, ayun yung skills mo kanina. Ano to? Yan. Sa ngayon kasi, pag bago ka pa lang, ang mag-goal set sa'yo, siyempre si upline. O yung team ninyo. Dapat ikaw ngayon, matutunan mo yon, gayahin mo yon. I-record mo, isulat mo, pag-practicean mo. Okay? Kailangan ma-master mo yung tinatawag na goal setting. Bakit? Diyan nagsisimula yung pag-asenso ng network mo. Kasi pag may gino-goal ka, ibig sabihin, meron kang ina-achieve. Okay? Ayan. Know the ABC rules. Alam ba ninyo yung ABC rules? Alam na? Sino pa hindi nakakaalam dito? Ibig sabihin, lahat kayo acne. Okay. Alam naman natin itong ABC rules, ano? Sino pa hindi nakakaalam? Yung totoo. Alam na. ABC rules. Okay, alam na nila yung ABC rules. Ayan, si advisor, ikaw, di ba? Ikaw yung bridge at yung client mo. Ang advisor, hindi lang basta hindi lang basta si upline. Pwede itong crossline, pwede yung top earners, pwede yung system, pwede yung company, pwede yung mga award natin dyan, pwede yung ABC rule yan. Kung sino yung iti up ninyo, kasi po, kayo po yung magdadala dyan sa client ninyo eh. Okay? Yan. Then, ma'am, ginagawa ba natin itong meeting after meeting? Yes, ginagawa natin yan. Napaka-importante po yan, lalo na kung meron tayong invite. Kasi, papatinin mo ng seminar dyan, ng presentation. Baka mamaya, hindi pa buo sa kanya o hindi pa malinaw sa kanya yung marketing plan na pinresent dito, pinauwi mo na. Dapat sa ma'am pa lang, meeting after meeting, doon pa lang kinakausap mo na, o kamusta yung presentation, may tanong ka ba? O, kailan ka ba mag-join? Kailan ba, ano ba yung susunod natin? After nun kasi sabihin mo kung ano yung susunod na gagawin ninyo. Okay? Then, ayan, alam nyo ba yung 5 fingers? Ayan yung yung kapatid ng 10 mga dahil. Okay? Ito may training tayo niyan, yung 5 fingers na yan. Kung paano mag-prospecting, mag-invite, okay, prospecting, invite, presentation, closing and follow-up. Okay? May training kasi para dyan. Kung paano ginagawa yan, kailangan din ninyong pag-aralan yan. Kaya yung tinatawag nating skills. Magagamit natin yan. Ito pala yun. Nakalagay ko na. Ayan. Okay. Tinuturo to sa USAP o yung Unified Skills Assessment Program. Tinuturo to. Kaya dito, papahapyawan lang natin kasi nasa tayo ngayon? DOT. Dealers Optimization Training ang training natin ngayon. Kaya hindi natin siya masyadong bibigatan. Papahapyawan lang natin. Okay? Sa skills kasi to eh. Doon to tinuturo. Pero ito, papahapyaw sa inyo. Yung 5 fingers po, paano mag-prospecting, paano mag-invite ng tama, paano mag-present ng tama, paano mag-closing na hindi siya magnono. Yes lang. At paano ipapalo up. Kaya baka minsan kulang tayo sa pagpapalo up. Na-prospect natin siya ng maayos, na-invite natin siya, nakapunta siya ng opisina, nakapag-present tayo ng maayos, na-close ni upline, ni advisor ng tama, pero bakit hindi nag-join? Siguro yung kulang sa follow-up. Okay? Ayan, tinitraining din po yan. Ayan yung kailangan yung i-acquired. Okay? Yun po. Yun lang ang training natin. Sana po may natutunan kahit konti. Ayan. Basta attend lang po, paulit-ulit lang po yan. Balang araw, bigyan namin kayo ng kopya dyan. Kayo na po yung mag-present niyan. Okay po ba? Ayan, maraming salamat po sa inyo. Diyan po sa live, di ba? Ingat po kayo and God bless. Happy networking po.